Hey, what's up, everybody? Happy New Year! And this is once again Diven. Welcome to my Diven podcast. And we actually started 2024 years strong, and I hope you guys you also started your 2024 strong. And sa itong mga kaigsunan ng mga estudyante, I believe that nagsugod na po, nagbalik na po sa inyong mga klase, even though that you haven't ended your, I think, as much as I know, it's second semester here diri sa Cagayan de Oro. Mga colleges and universities, they are, I think, going to finals, and some of you guys are completing your thesis. And nagpugkoy kakikita yun ng mga estudyante sa college that they are having their defense from their research. And good luck, guys, and I hopefully you will keep it up, and hopefully na po yung mga good results no sa inyong research. And sa daw mga young professionals who are now starting hustling, sa atong mga young professional na nagsugod na po sila plano kung silang gusto yung mahitabo sa 2024, and hopefully you guys are really setting your goals, and you are really planning kung saan gusto ninyo mahitabo sa 2024, because I believe na nabalitaan ko na some of you guys don't have like plan for 2023, and that is why you ended 2023 with feeling ninyo stagnant mo, feeling ninyo marag walay nakita mo sa akong life. You celebrated like yung Christmas and New Year nga murag ka ng stock mo, which is muna itong paghahisgutan karon. It's about setting up your goals, starting your year right with your goals. And yeah, I personally myself, I already wrote my 2024 declarations and my goals as well. And nagtuyok lang gid siya sa 5 priorities. If some of you guys don't know yet what are the 5 priorities, first is God, second is self, third is family, fourth would be your ministry, and then the last but not the least, and I believe that siguro sa inyo mo na ang pinakadaghan nga plano ninyo for this year, your finances, or sa mga estudyante, studies lang yun sa ang pinaka-last nga priority. And yeah, nalipay ko because na-realize na ako nga kinahanglan gid ko mag-set up for goals, and importante kayo siya, especially sa ato ang mga young professionals. Ako young professionals ko, and I am preparing myself for my future, and mo magina to mga gina-look forward, di ba? So kinsa may tao karon nga wala nag-look forward after sa iyang future. And siguro maybe na yung mga uban sa inyo adan nga mo attest na Diven, wala kay plano sa akong future, but guys, your purpose is to really like achieve what God has planned in your future. And kung dili nimo i-fulfill ang plan ni Lord sa imong life, mag-end ka every year na frustrated. Murag tara nimo mga plano, murag kuha na lang ka ba kanang buhi-buhi na lang gyud ang imong life, which is dili na mo ang gi-design ni Lord sa imo. And yeah, so importante kayo gyud nga naga-set up ta og goals, especially this year 2024 daghan pwede mahitabo sa atoa. And isa sa mga nakita na ko nga problema sa mga young professionals o mga estudyante, lenient kayo ta ani nga areas kay dili ta naga-set up og goals, wala tay plano nga kanang naay unsay gusto nato i-accomplish for this year. And dapat ato na siya ginalista gyud, natay plans. And ako personally myself, na ako'y standard when it comes to writing my goals and my declarations for this year. And aside nga nagatuyok lang gid siya sa 5 priorities, ako gyud pong ginasulat. Okay? So hopefully naa nagid pod mo nasulat nga pwede ninyo buhaton this year. Because guys, kabalo mo sa reason nga nung ang insecurity mag-arise, nga nung naay mga insecurity sa journey nimo sa 2024, sa ato ang sa every year nga ginasugat nato, because watay mga plano gid sa kada tuig. So importante kayo na nagitay mga goals na ginaset sa ato ang self para kini nga mga insecurities ato di siyang malikayan, which is ang insecurities maka-delay siya sa pwede or posibleng nga maabtan nimo in the future.
Of insecurities, no, ato ni siyang dikayan pinagi sa pag-set up sa atong mga respective na goals. And I believe, no, natin mga lahi-lahi ng mga goals, and dapat ato ni siyang i-set up clearly, na ko'y mga insight na mga technical, maybe technical words siya sa inyo because di pa kayo familiar ani, pero I believe paggamiton na to ang SMART na model, which is specific, measurable, achievable, reliable, and then time-bound, which is mulang po na to ang basihan, no, sa pag-set up o goals. So be specific. I believe, no, sa inyo nagid mo yung mga goals, pero dapat i-specify ninyo kung unsa gid siya. Like for example, sa mga estudyante, ang gusto ninyo is gusto ko nga maging excellent, no, karon nga year, gusto ko nga kanang mo thrive sa kong studies. Actually, kabalo mo sa specific ana. So I will give you an idea. So ang pinaka-specific ana is like dapat ma-dense list, no, or at least, no, wala ko grado nga dos, no, I don't have like any 2.0 na grades in my card or in my report. So siya sa pinaka-importante para mas kanang ma-focusan gid nimo siya, like para dili ka ma-confuse ba kung unsa gid ang imong goal. Like for example, kung broad kayo siya, ang pag narrow down nimo sa imong mga plans after setting up your goals, medyo ma-confuse ka. Like daghan man kayo ways good to fulfill our goals, daghan kayo pamaagi na kanang atong i-accomplish atong mga goals. Pero pinaagi ani nga specific kaayo atong mga goals, mas dali or mas paspas nimo ma-accomplish ni siya. And also dili necessary nga English gid, dili pod necessary na kanang Bisaya, di pod necessary na Tagalog if you are pero kung mas confident ka sa English, especially karon ng ang mga young generation na to karon, di ba, mga speaking English na kaya sila. So and then gamay na lang ang mga estudyante gid pod nga kanang Bisaya, no, when it comes to their speaking, and which is dili po siya bad. And so muna siya, no, find ka kung unsa ang mas convenient nimo sa and sa pagsulat nimo sa imong goal. And importante kaayo na nambiran gid mo siya, ha. So unsay pinaka-priority, unsay least priority. So muna siyang pinaka-last, ang pinaka-least priority nimo. And then ang second is measurable. O say nga mag-set up tag mga goal pod kay mga kanang mga out of nowhere, like for example, gusto ka mahimong sabay mga tsada nga example ka sa measurable. Gusto ka mahimong sa mana top sa klase or kanang sa kamahimo scientist diretso, di ba? So medyo dili pa siya measurable because sa imuhan na pa sa study karon. So dapat kanang ma-measure gid sa nimo siya. Oo, kay ato ang pag-declare sa year manggod, guys, no. Every year manggod siya. Oo, so naman tay mga long term and then naman tay mga short term goal. So of course, first naman tay mga long term goal. Then every year natin mga specific na goal na kanang mo fit siya sa atong mga long-term na goal, which is very specific. So kumbaga every year is your preparation to accomplish that big goal. Kaya kung big goal na siya, so na siya mga steps of series of accomplishments before ni mo na siya ma-accomplish kaya dako man, di ba? So that is why importante kayo nga measurable gid ang imong mga goal. Okay, so ang imong goal po is madto sa sun na di siya measurable. Eh wala ba nakadto sa sun. Oh, so ang imong gusto ka, ang imong pong goal is gusto ka nga mulangoy sa Pacific Ocean without using any equipment. Di po siya measurable, di ba? Eh wala po nakalangoy sa Pacific Ocean na without any equipment. And next is achievable. So dapat gid siya kanang ma-achieve gid nimo siya ba, like klaro gid kayo nga kaya nimo. So muna gid pod ni sa atong mga goals, guys, dapat kabalutan na kaya nato. Oo, and then dabi mga tanan mo dabi Jiven nga nang mag-set up gali kog goal para kanang may ako ang buhaton,
Pero ikaw magud makabalo, ikaw ang mas naay knowledge about how capable you are. Pero kung i-question nimo imong capabilities karon pa lang daan, then you really need help na mas mo left up sa imo by surrounding yourself with influential people, no, magpili kag mga friends nimo na katuging pong mga friends nimo nga nagid po'y panlantaw in the future ba na naga-set up gid po og standard nga muni lang gusto maabtan in the future. Importante kayo siya, no, kay pag-accomplish mo gud nimo sa imong goal without like surrounding yourself with these people, medyo lisod gid siya. And then next is reliable. So dapat kanang bukan gid siya, nakita gid nimo ni siya nga goal nga mo help sa imuha nga kanang ma-achieve nimo imong future. Kay kung kini nga goal dili nimo ni siya makita nga mo help sa imo nga ma-achieve imong goal, really wrong, no? So ang gusto nato nga buhaton di ba karon nga year is we start the year right. So importante kayo na kanang ato ang goal is mo connect gid pod siya sa atong mga long term goal o kanang ma-accomplish gid pod siya, and then reliable gid pod siya nga makita gid pod nimo okay muni makatabang ni para ma-accomplish nako ang kanang mga plano nako in the future. So next dayon is time bound or nagid kay time dapat. O so this year kanang a goal kaya ba na nimo siya ma-accomplish within this year. Pag dili gali ayaw sa ibutang sa imuhang goal kung dili pa siya kaya, but pwede nimo siya mabutang pero butangan nimo siya og like this specific, like this year ako ni ma-accomplish maka-buy ko og car this year. Ikabalo mo nga kaya nimo siya. Pero kung dili pa, you will start with the first step. So of course, sa may first step sa pagbayad sa car, of course mag-save sa gid ka, di ba? So this year I'll be saving this type of this money. So dapat gid pud na gid figure ha. Ayaw mo pag like dili mo gud siya specific nga mo iyong kakaron nga kanang savings. So dapat lagi number na figure, no, sa imuhang goal. Like for example 100,000 dapat na ko'y savings ng 100,000 this year. So magkita nimo, di ba? Specific kayo siya. Measurable ba? Ikaw ang nakabalo. Reliable ba? Ikaw ang nakabalo. Because it depends on your capacity as well and your mindset gid pod kung accomplish ani nga mga goals. So ako personally, I already wrote myself, no, muto akong ginasubay katong smart, and then dili siya sa yun. It took me like a week para makabuhat ani nga mga goals, and thankfully, God is really a God of wisdom na kanang okay, Jules, muni ang priority nimo this year ha, muni mong fokusan. So guys, mo lang gid pud ni siya. Kanang importante ang goal. Kaya para na kay focus. O dili ka magkunahuna og mga extracurricular activities ba nga kanang dili pa siya time para sa imo for this year. Oo, kay naman tay mga naman tay mga goal nga long term gid siya. So dili pa nimo siya ma-accomplish this year. Ayun na sa like you really force yourself na okay kinahanglan jud ko nga kanang muni certain goals, no, ma-promote ko karon nga year. But of course promotion is really a reliable kaning goals. Pwede man nimo siya ma-consider, no, but make sure that there are a lot of specific actions na buhaton gid pud nimo. Okay, so inana lang siya, and then dako kay siyang helps ako no, nga katong nag-start gid ko set up sa akong goal every year ba kay nakita na ako nga nag-mature ko. Kaya ang isa sa mga benepisyo gid pod nga nung nag-set up ko goals, it helped me like think ba nala okay kaya din ako. Hala medyo lisod-lisod ni siya pero kanang naghatag siya og driving force, no, sa ako ba nga kinahanglan ako ni siya buhaton. Kay guys, without setting your objective or goals in life, mag-lead na siya into procrastination. Di ba, sa mga estudyante, so, di ba, kung hapit nating pasa, ayaw po magbuhat, no? Sa mga trabahante pod, kung dili ma-report sa managers, ayaw lang pod mag-perform well, no, kay wala kay goal. So, kung na kay goal, muna siyang imong mapa within a year, no, nga mo lang imong fokusan, and matingala na gid pud ka ba that you will end your year, no, mag-evaluate ka at the end of like 2024, no, sa December or either sa January ba kaha, and then
guys, always make it a habit na magkuan gid mo, mag-reflect no kung unsay mga nahitabo sa inyong mga kinabuhi kay lisod kayo na every year na lang murag ka ng tuyok-tuyok ang imong life, which is dili po siya helpful. And wala na guys, and hopefully namoy nakuha no sa ato mga ginapanghisgotan. And also you guys, if gusto ko ninyo i-follow, support pa mo sa future videos, follow me sa TikTok at Diven, and then sa YouTube pod makita ninyo Diven gihapon, and makita man pod ninyo na guys sa purple picture kanang ako lang gid pong naong hinong makita. So thank you so much guys, and I believe in this phrase that if you know your 5 priorities, you will stand out among others.